Hello, Respeto. Ayun pa, magandang umaga po, purihin natin Panginoon. Um, Actually, nakabahan po ako kasi hindi na po ako sanay humarap sa maraming tao for the longest time. Pero, at the same time, masaya din po ako kasi binigyan po ako ng opportunity na i-glorify yung pangalan ng ating Panginoon sa pamamagitan ng pagpapatotoo kung paano na unti-unting binabago yung buhay ko. Ayan. Um, so, nung una pong sinabi ni Ate Joy patungkol po dito sa testimony around 3 weeks ago, naisip ko paano po ba bilang bago lang din po sa samahan na ito, dati po kasi, until now, Catholic pa rin po ako. So, inisip ko po paano po ba mag-testimonial. And naisip ko lang, parang nung time natin as yung generation ko, millennials, yes. Tapos Gen X, mga ganon. Parang when you think of testimonials, parang Friendster, diba? So yun yung pinaka-usok platform back then for Facebook, IGs, ganon. And yun nga, naisip ko paano ba? Kasi when we say testimonials or testy as we call them, we give parang usually hihita po ng test sa friends mo, sa Friendster. Bakit po ba? Kasi parang gusto nating ma-appreciate. We want to feel heard, seen, and validated. And in return, parang gagawin mo rin ng test yung kasama mo. So, ang point ko lang po dito, ito po siguro yung test ko kay Lord na pinakinggan niya ako, naramdaman ko na nakikita niya ako, pinalidate niya yung pagmamahal niya sa akin. Ayan. So, in return, ito po kahit kabado, actually stage fright nga, please bear with me. Ayun po, lalabanan natin ito. So, siguro, yung medyo highlights, yung masasabing highlights ba, ng buhay ko, when I was a child, okay naman po, normal childhood years. And masaya naman, I was born and raised Catholic by my parents. And mga Sagrado Catholic po sila. So, the usual every Sundays, and we even have rosaries on the evenings. So, ganun po, nung childhood ko. And I remember, sabi ko kay Pastor doon, sabi ko, Pastor, ano ba nung ibig sabihin? Kasi when I was around 8, I had this dream na nasa likod kami nung isang karwahe. Alam niyo po yung yung inihilan ng baka, yung may mga duyan, gano'n. So, yun po, parang nasa likod si Jesus, and I was beside him. And then may mga kids playing around my same age as I am. So, parang, mas parang yung ibig sabihin nun. And then, sabi niya, bro, baka yan yung yan yung parang call ni Lord na parang isama mo yung mga kasama mo, ganyan, mga kaibigan mo. And true enough, maraming salamat kasi I wouldn't have been here kung hindi na sa mga kasama ko na sumusuporta sa akin. Sobrang mahihain po ako sa ibang tao. Pero ayun po, sinumahan po ng mga barkada ko and yun, from gymmates to
kasama magiinom daw mga kapatid ko, magkakapatid kami dito sa church nito, magkakapatid kami kay Lord Jesus. Amen. So, siguro mga ayun, isa pa sa mga highlights is in 2006, dahil nga po though kumbaga sheltered naman kami nung childhood years, pero naging makawala. So lahat po ng vices which are I'm not proud na ginawa ko. From alcohol to smoking to think of anything, parang lahat yata. Siguro, it's toll on me. So in 2006, that was evening, all of a sudden, parang papunta kami sa isang klinikan. Nakaramdam ako na parang hindi ako makinga. So I was rushed to the hospital and fortunately, wala namang nakita yung doctors. So from then on, I have these episodes, very randomly, pero palala kasi every day, even hours, na parang abruptly na hindi ako mahinga. So during that time, it was tapo kasi parang hindi pa ganun kalala yung knowledge natin and awareness about anxiety. So even the doctors walang sinabi sa akin. So yun pala, anxiety na po pala siya. And during that time, graduating po ako. So 2006, parang gusto ko na lang matapos kasi 8 years na po ako sa college. So yun, imagine, kaya po nung time na nag-apply ako for work, medyo hindi ako matanggap kasi overqualified kasi nahanap nila 4 years graduate, 8 years ako sa college. So parang masyadong mataas po yung aking pinag-aralan. Anyway, yun po, gusto ko na po makatapos sa pag-aaral ko. Kaya lang, every time na papasok po ako, especially during dun sa biyahe ko, dun po umaatake yung anxiety ko na it feels like magpapasok ako, my jaws are dropping, parang nagnanam yung katawan ko. Hindi, wala akong makapitan kasi walang medicines or kahit ano binigay yung doctors no. So, wala talaga. Even friends, families, they would tell me na nasa isip mo lang yan, so parang sakit, parang hindi nyo naiintindihan. Ganon, parang minsan gusto ko lang kumbaga gusto ko lang marinig, hindi ka naman kailangan ng advices. So parang wala akong makapitan. And that's the time na I turned to God. Kasi gusto ko na talaga matapos eh. Gusto ko na matapos yung college ko, pag-aaral ko. And true enough, for whatever reason na hindi ko mapaliwanag until now, and at times parang hesitant akong sabihin ko sa ibang tao kasi parang it's a miracle na every time na mararamdaman ko siya, tapos mag-pray ako, nawawala. So, I feel relieved, I feel at peace, I feel calm, I feel peace. So during those times, na nagkawin ko yung college ko, nakagraduate po ako. Thankful lang kay Lord kasi
talagang di pa po ako marunong magdasal yun. Sa ang dinadasal ko lang, Our Father. And at the end of my prayer, sabihin ko lang, Lord, please, help me na maitawid ko ito. Baka makapunta po ako sa pupunta ko. So, yun po yung isa sa mga ever grateful na pagpapasalamat ko kay Lord. And until now, wala na po. Very, very seldom po yung mga anxiety attacks ko. So yun po, purihin ko yung Panginoon sa pagpapalain ko sa kanya. And then, siguro isa na things got worse noong 2013. It was the year yung marriage ko fell apart. So, iwalay po kami ng wife ko, and talagang yung buhay ko lang was, it got worse. Again, vices, alcohol, smoking, girls, and all those things na sobrang lakay. So, napaglabanan ko naman siya. Years, parang naging okay na, little by little. Pero there's this void, there's this emptiness na parang, paano ba? Everyday, nabubuhay lang ako para mabuhay lang. Just to get through another day. And then, wala. So, ano ba? Anong purpose? It was one day na parang nag-pray ako, sabi ko, Lord, napagod na ako. Sabi ko nun, I want to restore the relationship I have with you. Kasi nung bata ako, being raised with, mga parents ko na very religious naman. Religious naman ako nun, okay naman yung relationship ko sa kanya. So, I always pray, and yung mass, gano'n. At one point, ako every after school, nung high school, dumidiretso ako sa Nuestra to pray after school. So yun, I prayed, sabi ko, Lord, I want to restore the relationship I have with you. I want to be close to you again. Pero I don't know how. Parang I want to get over yung hatred, ganyan. Kasi, marami, yung hatred, yung worries, yung fear. Sabi ko, I want to get over that. So, ayun, one day, numerous times naman to, si brother, Pastor Caloy, bro, church tayo, nagaya siya. So, sabi ko, during that time naman, lagi ko nire-reject. Sabi ko, oo, sige. So, sige lang ako. Tapos si Pastor, hindi naman siya tapago. I mean, hindi naman siya everyday, hindi naman siya every week. Parang, once in a blue moon, gano'n. So, yun, tara, church tayo. So, sige. I mean, bago pala ako magsabi ng sige nun, kasi nag-pray naman ako na gusto kong discourse sa ko, baka ito na yun. I reached out to my friend, kay Brother Henry, sabi ko, bro, tara, church tayo. It was, yung dating nun, pa-joke lang naman eh. Sabi niya, tara. So, parang wala. Bakit ito na nga tayo? Kasi, siyempre nakakaya. Tapos, may taong magsasama na agad sa akin. So, yun. Sabi ko, sige. Sabi ko kay Pastor, sige bro, tara. So, sa church, it was September 14, my first day here. And then, lo and behold, after the worship, yung sa sermon, diba? I got chills. Tapos, nung pinakita siya, I was holding back my tears. Kasi, if you remember what was I praying, to restore the relationship I have with God. So it was 2 Corinthians 13, verse 11 to 14. It says there, finally, brothers, rejoice, aim for restoration, comfort one another, agree with one another, live in peace, and the God of love and peace will be with you. So parang sa pool, very ano siya. Parang on point, parang ala, ito lang talaga. So from then on, malaki yung nagbago.
I always felt this peace na parang sabi nga, surpasses all understanding. Parang kahit mahirap, ganyan. Kasi still may mga relapse na nangyayari, doon pa rin yung hatred. Pero with my relationship with the Lord, parang it kept me going na parang I'm at peace. Yung worries, nandun pa rin. I always fell short, pero sabi nga, okay lang. So huwag kang susuko, huwag kang bibitaw. So, ayun lang po. The more I know Him through this congregation we have, from the Sunday worship to yung IPs natin, even yung sa Banjang sessions namin, Pastor, the more I know Him, our Lord, the more serene I feel. So, yun nga, lagi naman sinasabi ng Pastor, wala namang itataas na pangalan dito, kundi ang Panginoon na. So, siguro ang muling pasabi ko lang, solid Deo Gloria. Solid Deo Gloria. So, glory to God alone. Yun lang. Maraming salamat po dito. Kasama ko sa bigyan para magamit po ito para matupad po yung dinadalahin ko kay Lord. Sana, magamit niyo po ako para may naas po yung pangalan. Amen. So, yun lang po.